Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective energy of collective around this time. No, I'm so lost without you. Well, you're not here, now I know. Lonely as a night, well, the night with you. Lonely as a night, why do I shine through? Tell you're in my heart, tell you're here by my side. Lonely as a night. Actually, nakawala ka na sa restrictions, nakalabas ka na sa restrictions, you're not restricted. Hindi ka na victim. May magawa ka na ngayon. Kumbaga, ano ka na eh. Free! No? Laya ka na. Hindi ka na kontrolado ng kahit na sino ang gusto makontrol sa'yo. Hindi na ma-manipulate yung thoughts mo, yung isip mo, even your life possible, kasi you're not restricted eh. Magawa mo na yung mga gusto mong gawin eh, di ba? Yun nga lang, bakit Empress in reverse ito dito sa energy mo? What's with Empress in reverse? The Star. Because you're positive and inspired. Or more clarification with the Star. Para ba nagkukunwari ka? Or you're pretending kahit sa sarili mo lang? O kung ano nakikita sa'yo ng ibang tao, hindi yun yung totoong ikaw. That's not your real energy. Pwedeng ganun. Or may pagkukunwari sa'yo, nagpipretend kayo. Or kaya ay you're pretending to be positive, secure, stable. Pagpipretend kasi ito eh, na siguro you're okay, no? Pero actually okay ka naman kasi ang laking bagay yan. You're not restricted, no? Pero more clarification with the Empress in reverse dito. So nagpipretend ka na naka-recover ka na or hindi ka nang hinayang. Pwedeng hindi ka nang hinayang, hindi ka nag-regret, hindi ka nang hinayang, o hindi ka na nang hinayang. Pwede sa person mo, manawala sa'yo. Actually, yung manawala dito sa mundong to, kung sakali mo, manawala sa'yo, just accept it. Kasi, isipin nyo na lang, ang buhay dito sa mundo, saglit lang. Hindi naman kasi, yung buhay dito sa mundo, hindi forever, di ba? Panandalian lang ang lahat dito sa mundo. Yan. Kaya kung ano man yung mga kunwari na mismo opportunity, just let it go. Marami pa mga opportunity na darating. Or person, just let it go. Dami pang person na darating. Kung mayroon kang gusto or crush na mismo yung opportunity sa kanya, just let it go. Ganun lang yun eh. Hindi mo naman kailangan ipilit yung hindi talaga, no? Pwede or hindi mo makuha, hindi mo gusto. Okay lang yan kung hindi mo ang dami opportunities. Madaming person kung sino yung gusto ka din. Gusto mo, yun. Di ba? Lapasat sa ulo. Pagka ganun. Death. So may pagpipretend, kunwari ka na naka-recover ka na sa emotional turmoil, naka-recover ka na sa sadness, na you're positive now, inspired, na nagkukunwari ka sa, kahit sarili mo lang yan, no? Na nagkukunwari ka na hindi ka nang hinayang.
may mga nawala man sa'yo. Yun. Pagkukunwari ito yung Empress in reverse dito, kahit sa sarili mo lang. Yan. And the page of wands in reverse, you're not positive, excited, passionate. You're not passionate, you're not excited, you're not parang may term dito na hindi ka nag-hold back na simulan yung mga gusto mong simulan. Yan. Na gawin ang gusto mong gawin, na umpisahang gawin, kung ano mang gusto mong gawin. Yan. So you're not positive, you're not excited to start something na may excitement ka and positivity ba? And brave na umpisan yan, gawin yan. So ngayon, and your mind is strong actually. Clear, sharp, logical ka mag-isip, and strict. Maring cold ka ngayon. Unemotional. That's why lumabas dito yung Empress in reverse. Baka nasaktan ka, na-hurt ka, or kaya ganon, yung cold ka, unemotional. Ganon yun di ba? Pagka nasaktan ka or na-hurt ka, ay maging cold ka, unemotional. Tapos magkunwari ka, okay lang. Di ba na? Yung iba nagtatampo pa, di ba? Pero, ang importante nun, tanggap mo, no? Hanggang sa matanggap mo. Kung ano man, matanggap mo. Hindi na nagkukunwari na hindi ka nag-regret, hindi ka nang hinayang. Kundi yung totoo na hindi ka nang hinayang, hindi ka nang regret. So, ano man nawala sa'yo, tao man, person, lover, or anything. Money. So, yan. Ay, defensive! Defensive nga, kaya pala cold and emotional, you know? At may gusto kang balikan. O may binabalikan ka na hindi ka na umiiwas ngayon. Ano naman kaya yun? Yun ang gusto mong balikan. Ace of Cups. New love, new beginning, a blessing. Or this is a blessing na talaga for you. Clarification na Ace of Cups. A blessed life. Kasi hindi ka napipinsala, hindi ka naapektuhan ng mga, ano yung ritual? Mga dark rituals, something na dark, pamparusa. Sabi nila dyan, karma, di ba? Para karmahin daw, kaya gagawa sila ng mga ritual, dark magic, pamarusan, yung mga ganun ba. Kaya dark na itong karma dito. Sa ilang beses ko na ito kinlarify itong ganitong card. So, mga ritual to. Ginagawa ritual, tingnan nyo, parang nagre-ritual dito na parang may ino-offer sila. O, tingnan nyo, parang may ritual na nakaitim mo, parang mga witches itong gumagawa na to. Mga ganyan, no? Hindi ka na mapinsala ng mga, yung ginagawa ng mga mangkukulang, mambabarang, manggagaway, na blessing na yung mga papasok sa buhay mo. No? Na hindi yung yung ginawa, hindi yung effects yung ginawa nila no ritual sa'yo. Kundi yung talaga, yung blessing from heaven. Mari may gumawa sa'yo ng ritual na para ma-in love ka ganito ganyan sa person, o kaya ay yung path mo ay may mga balakid, mga ganyan, or hindi blessed. So bumabalik ka sa kung ano maring person niya na talagang yun ang blessing ng Lord sa'yo. Maring iniwasan mo or tinalikuran mo o nilayuan mo kasi dahil sa may gumawa ng ritual sa inyo.
para may gumawa ng ritual sa'yo para talikuran mo yan, layuan mo yan, iwasan mo yung tao na yan. Yan. Ano yung energy ng person na yan na blessing for you? Blessing talaga for you. Clouded ang judgment niya. May mga nagpapaklouded ang judgment niya. Hindi pa siya nagtagumpay. Nabablakan pa to. Hadlangan. Namamanipulate yung isipan. So, wala din ang pagsisisi ng mga ano na yan, mga gumagawa ng witchcraft, ng mga followers sa Satanas na yan. Kasi, pag nasa impyerno na yan sila, imposibleng hindi sila magsisi. Baka, hindi mabilang na pagsisisi yung gagawin nila pa nasa impyerno na sila. Kasi yun naman ang hatol kasi ng God talaga eh. Nasa Bible yun, sa mga ganyan eh. Panandalian lang naman. Di ba ang buhay kasi dito sa mundo ay pansamantala lamang. So pansamantala lang yung pampirwisyo nila dito. Sa kabilang buhay, yung paminsala nilang ginagawa, pansamantala lang yan. Pero ang parusa ng God sa kanila, eternal yan. So, more information. Isipin niyo yung pagsilusan ka lang sa person nila. Merong mga ganun eh. Meron kasi dati sa Facebook. Kain ka ng ulam. Hindi mo naman kilala ko yung person niya. Nag-comment. Nag-heart lang sa picture mo. Pinagsilusan ka na. Inaway ka pa. Diyos ko. Akala ko naman kung pinatulan mo yung person niya. Tapos mangulam pa. Ay, may mga ganun talaga guys. May ganun mga tao. Para pag may kulang sa mga ganun tao. Kulang sa ewan ko. Hating. May ganun napakitid ng utak ha. Kala mo naman kung inagaw mo. O kaya ay naging kayo ng jowa niya. Tapos ano pa siya, mang-away. Naghanap pang mangulam. Aray ko. May mga ganun tao. O kaya, yung jowa mo na, tapos, gawan ka ng ritual para maghiwalayin kayo. May mga ganun. Tapos, pag-awayin kayo, kaya gawin cold yung jowa mo. O ano pa mga manipulasyon ginagawa nila. Kaya gawin doon nila para sa kanila lang punta. Tapos, ikukulamin ka pa. Ako na-experience. wala ka namang kasalanan sa kanila. Gusto mo makipag-compete sa'yo. Tapos alam nila na mas lamang ka sa kanila, sa mukha, ang gagawin na kulamin na yung mukha mo. Kabuhayan mo. Ano meron sa'yo? Ay, grabe talaga. Hindi naman sa nagmamalaki ako. Sinasabi ko lang ang totoo. Hindi yan pagmamalaki dahil yan ay totoo yan. Dahil experience ko din yung mga ganyan. See. Pagtulong-tulungan pa nila. So, ano in-expect nila? Masave sila yung kaluluwa nila sa ginagawa nila na yan. Ay, nako.
Alam niyo guys, pinakita sa akin ng God at ng Jesus Christ kung sino talaga ako sa panaginip ko. May vision na tinatawag. Panaginip yun, pero nandun yung God as Jesus Christ. Ano talaga ako. Kaya hindi ako nahihiya ikwento yun minsan. Kaya kung ako yung pagsilusan, no, meron nga nagsisilos dyan, pinagsisilusan ako sa personal, hindi ko hinahangad yung person ninyo. Yan. Dahil contented ako dun pa lang sa sinabi sa akin ni Jesus Christ at ang God, at pinakita sa akin ng God at Jesus Christ. Kaya nga hindi nakapagtataka at may powers ang kamay ko. At may mga nagagawa ko na hindi nagagawa ng mga tao. Hindi ko na kailangan sabihin, no? Kung ano yun. Doon pa lang, contented na ako. Masaya na ako. At hindi ko lang gugustuhin yung tao o person yun. Wala bang, hindi naman sabi ko na kaya, hindi ko naman gugustuhin person yun. O diba? Hindi ko gugustuhin yan. Jowa niya, karelasyon niya. Ba't ko gustuhin? Karelasyon niya, jowa niya. Baka mayroon nanonood dyan. Alam, sige, pang-stalk, pang-spy, sa ano mga deceit. Ay, gusto kong palabasin ako masama. Wala din sa akin yan, guys, eh. Palabasin niyo kung masama. God knows me from the very beginning. Jesus knows me from the very beginning. And God knows and Jesus knows everything. Na yun na yung mga deceit ninyo lahat. Na mga gumawa ng deceit sa akin, hindi lahat ng viewers na. Yung mga gumawa ng deceit sa akin, how can you defend yourself in front of God after life? What you did to me. Explain, paano nyo ma-explain yan? Diba, set up nyo lahat? It's your set up. Sinet up nyo lahat. Set up. It's your plans. Yung mga gumawa sa akin yan, pinagtulungan ako. Pero di bale, part ng divine plan yan. Pero pinairal nyo, pagkagahaman, sa mga gumawa sa akin yan, inggit. Yan talaga eh. Hindi ko naman inagawa yan sa inyo yung person nyo. Kala nyo ba naman kung gusto ko yung person nyo? Wala kang kapangyarihan yan. Tao lang yan. So, may kapangyarihan ng person nyo, baka witchcraft, black magic, Astra Blue. Paminsala ng witchcraft. Nabinta, nagsanla ng kaluluwa sa Diablo. Yan. Ano naman gusto ko sa person nyo? Kahit sikat pa yan, kahit mayaman pa yan, tao pa rin yan. Tao lang yan. Tao lang origin ng mga yan. Ano naman gustuhan ko dyan? Four of Swords.
Tuloy-tuloy yung more clarification of this Eight of Pentacles. Ginagawa ng kaaway na puno ng inggit o jealousy na para ma-attract niyo yung money, opportunity, huge offer, parang witchcraft, para makarecover sa heartbreak, clarification of the Three of Swords. Para may mag-separate sa kanya mga attacks sa puso niya. Do yung ritual niya para ma-separate yung attack sa puso niya. Baka siya din may gawa niya sa sarili niya o baka may nagrebelta niya sa kanya. Nagrebelta ba sa kanya? Alam ko rebelta. Hindi. Kahit ano ba ginagawa niya? Rebelta. Ito yung ulitin ko. Rebelta ba yung ginawa niya? Na ritual na yan? O, rebelta talaga ginagawa niya, rebeltar. Rebeltar. Dominos. Rebeltar daw. Ako, hindi na ako. Ako. Wala yan. Pagka mga rebeltar, hindi yan. Pag ganyan, ewan ko. Alam ko, effective yan. Rebeltar. Pero, gagana ba yung rebeltar niya? Sa yung ginagawa niyang ritual, gagana ba yan? Hindi. Diyan niya malalaman kung ano yung kapangyarihan. Totoong kapangyarihan. Yasa sa Diablo. Kapangyarihan ng Diyos. Dahil baka pinabalik na yan sa kanya, tapos sige siya rebelta, lalo bumaon siya. Lalo bumalik sa kanya. Baka pinabalik lang din sa kanya yan. Di ba? O, di ba? O, more information. Salbahe yung mga, ano yun Kita mo, anong tawag dyan? Yung gumagawa ng kaaway niyan, witch? Hindi, anong tawag dyan? Wizard? Baka lalaki, hindi. Ayan, warlock ba yan? Warlock? Ay, warlock! Guys, warlock siya, guys. Warlock. Yan yung warlock na yan. Yan yung number 1 na kilala talaga na sila. Yan ang mga, iba din yan sa witches, pero same lang din na alagad ng dilim. Yan yung mga nagbabargain ng souls nila sa mga evil entities. Sa Diablo, ganyan. Binabargain. Binibenta nila. Sinasa nila, ang kaluluwa nila, o benta, kadalasan pa benta. Di ba? Sinayang ang kaluluwa. Once bininta mo yung kaluluwa mo, sa Diablo na yan. Once sinala mo yung kaluluwa mo, sa Diablo na yung kaluluwa mo. So ngayon, magsiserve ka na sa Diablo all your life. Gagamitin ka na ng Diablo kasi nasa kanya na yung kaluluwa mo. Ganon yan. Puno siya ng karga ngayon. Puno din ng attacks. Mga attacks, siguro bumalik yan sa kanya. Hindi din siya makapang-manipulate na. Hindi na siya makapag-utos-utos ng kanyang mga orasyon. At nagiging emosyonal na siya. Bakit? Sumasakit ang puso niya.
Baka dahil sumasakit ang puso niya. Ano ba yan? Yan ang una-una sa'yo? Siya nang una-una sa'yo man-destroy. Bakit gusto ka niya i-challenge? Kaya siya i-warlock. Gusto ka niya i-challenge. Siguro, tinulungan ka ng Diyos. Yan. Mga panahon na din para parusahan siya ng Diyos. Dahil sa mga ginawa niya sa'yo. Kaya yung mga kampo na kadali, mahilig yung mga una-una, mga challenge. Mga ganyan. Magawa ng witchcraft. Ay. Kadalasan pa inosente yung inatake nila. Kinukulang nila, may inggit na sila, maulang sila. Mambarang, salbahay talaga. Gusto pa nilang unawain sila. Sus! Unawain pa daw sila. Oh my God. Unawain na grabing pinsala. Panggambala, panakit nila sa iba, panghalit. Gusto pa nila unawain sila. Uy. Asahan pa nila si Jesus Christ. Save sila ng Jesus Christ sa ginagawa nila. Di ba ano sabi ng God? Kasi Jesus Christ walang magawa. Yan, natulungan sila. Kasi sila mismo nagbinta ng sanla ng kaluluwa nila. Sila mismo ang nakipag-kuntsabahan, nakipag-deal sa diablo para lang makuha na ng mga gusto nila. Sila mismo ang umanib sa diablo. Yan ang tinatawag na followers si Satanas. Number 1 yan. Sila mismo ang nangunang-unang maminsala, manggambala. Dahil sa gusto nilang power and control and angkinin yung sa iba. Dahil sa inggit din nila, greediness. Gusto nilang unawain sila, itolerate sila. As Jesus Christ, hindi yan sila matulungan Jesus Christ. Dahil kung ano yung pasya ng God, rules ng God, pasya ng God, walang makabali niyan. Hindi mababali yung pasya ng Diyos na Ama. Kasi Jesus Christ ay Diyos na anak. Sabihin Jesus Christ, ay natulan ka na. Tulad dun sa mga nandun sa impyerno, natulan ka na eh. Para pa siya tulungan Jesus Christ, siya mismo nagbinta ng kaluluwa niya, at paminsala yung ginagawa niya, mag-challenge siya ng witchcraft niya. Lalo-lalo ng Holy Spirit, hindi tutulong niya sa kanya. Alam nyo, kung ang tao may mga unfair, madaming tao na unfair, ang Diyos patas yan. Ganon din ang Holy Spirit. Ganon is Jesus Christ. Sino may kasalanan? Siya talaga. 5 of Pentacles in reverse. Mamiminsala yung ginagawa niya, witchcraft pa. Yung ginawa ng warlock na yun, nagbinta ng kaluluwa yan. Kasi alam ko, nagbibinta siya ng kaluluwa. Yan ang warlock eh. They are known for selling their souls, for bargaining their souls. Yan yung mga number 1 na nagbabargain ng souls nila. Kasi yung kapangyarihan nila na itim, doon yun sila nakadepend sa entities, evil entities na pinagbintahan nila ng kaluluwa nila. Kadalasan yan, pag warlocks, binta talaga yan eh. Yung witches, iba witches, pasanla, no? Binta, sanla. Sila, they are known for bargaining their souls para lang mapagana lang yung mga magics, magkaroon sila ng itim na kapangyarihan. Yung tao lang maawa sa kanila, pero Diyos, ang sabi ng God, itatapon sila ng God sa impyerno ang kaluluwa nila. Hindi kasi makatwiran yung ginagawa nila. Yung tao, madala pa nila sa awa-awa nila. No? Pero, dahil magaling naman yan sila magdrama eh. Tapos gamitan pa nila ng witchcraft para maawa sa kanilang tao. Pero yung paminsala nila, o panggambala nila, yung injustice na ginawa nila, ano? Yung mga tinanggal nila sa tao na happiness and yung dapat normal yung buhay, ginawa nilang madilim ang buhay.
Pinasuffer nila dahil sa pang-challenge nila, dahil gusto nilang powerful sila, dahil nainggit sila, dahil greedy sila, gusto nilang kinain sa tao na pinipiste nila. Diba? Two of Pentacles in reverse. Three of Pentacles. Right. Hindi siya magtatagumpay na ma-harm ka pa, bigyan ng sakit, pinsalain, or ghosting ng person mo. O pa-jugglingin ka. Salbahe kasi, iba na yan. Doon nga lang sa pagbinta niya ng kaluluwa niya, sama niya na eh. Ni sarili niya binitrain. Di ba? Dahil sa greediness niya, ano ba nag-udyok dyan para ibenta niya yung kaluluwa niya? Para makapang-atake na makapang-atake ito. Makapag-risk na makapag-risk kung saan mo siya nag-risk. Para mautusan niya, mautusan yung demonyo, diablo, mga ganyan. At talagang mabilis talaga yung diablo niya. Pag utusan niya, binenta nila kaluluwa nila eh. Nakuha ng diablo yung kaluluwa nila eh. Para hindi maging guarded, hindi maging defensive siguro yung person sa kanya. Or kaya para mula ng depensa yung atake niya. Nag-udyok dyan, ibinta niya yung kaluluwa niya, yung warlock na yan. Greed. Hindi. Inggit. Baka inggit. Inggit. Inggit daw, no? The root of all evil is in vain. Doon yan malalaman na evil ang isang tao. Pag mainggitin yan, na nagagawa niya na maminsala, manghalit, mamperwisyo, gagawa ng yung mga injustice, yung gagawa ng kasamaan dahil sa inggit niya. Yan, sign niya na evil yung tao na yan. Pag ganyan. Ganyan yung ginagawa niya. Kasi the root of all evil is in vain. No? Sabihin nila, normal lang sa tao yan. Normal sa kanila na evil. Hindi normal yan sa lahat ng tao. May mga taong hindi ganyan. Makaramdam na ng inggit, may disiplina sa sarili. Hindi nila hayaan yung inggit nila, lalamunin sila ng inggit nila. Kasi may takot sila sa Diyos. Yun ang matuloy na maka-Diyos. At alam nilang masama yun, injustice yun. Mali ang mainggit, lalo na maminsala ka, manggambala ka, mamperwisyo ka. Dahil sa inggit mo, ay napaka-injustice nun. Kaya nga pinapapatay ng God yung mga mangkukulam eh. Dahil tingnan yung ginagawa nila, may inggit ka, mahalit ka, may misty na yun. Mangulam sila, mambarang. Talagang yun ang grabe. Tapos sabihin nila, akala mo perfect. Perfect. Akala mo perfect, sabihin nilang ganun. Pag sinabi sa kanila yung mga ganun, yung katotohanan, hindi ka perfect. Wala namang perfect. Si Jesus Christ lang perfect, pero sila evil. Yan ang tinatawag na evil. Yan ang sign ng evil. Baka sabihin nila, lahat ng mga tao evil. Hindi. Yung mga sumusunod sa Diyos, hindi yan evil. Hindi yan magagawa ng mga evil. Yung mga minsala ka, manggambala ka. Dahil sa inggit mo, kaya dahil sa greediness mo. May mga tao na righteous. Alam niyo, righteous? Yun yung mga tao makatwiran, righteous.
Baka sabihin nila, makatwiran pa yung ginagawa nila, ha? Mangkukulam, mambabarang, manggagaway na yan. Puro injustice ginagawa ng mga yan, eh. Salbahay yan, eh. Yung maganda nga lang mukha mo, eh, sa paningin nila, eh. Pagtulungan nila, eh, makipag-compete pala.